Bumili kami sakyan, yon. Bumili kami second hand na naman. So isabihin na rin natin yung first impression. Ano yung first impression mo? Dito kami sa parang park dito. Oakland yung lugar. Good morning! First vlog namin dito sa Australia. Pang ilang araw na ba natin? Pang 5 araw na namin. Tapos iba na yung ating background dahil ibang bahay natin ngayon. So ito... May kababalik lang ng internet kasi nasira yung internet niyan. Kaya kahapon nagkaroon ng internet ng gabi. Kaya at least nakakapanood na kami ng YouTube. Grabe, para kaming nasa PBB house for the past few days kasi wala kaming contact sa outside world. So, ano ang plan natin today? So, nung dumating nga kami dito pumunta galing airport, pumunta kami dito sa car rentals, tapos dumiretso kami dito sa bahay. So, ang naging problema lang namin is yung magpipick up dun sa kung paano kami pupunta sa car rental na company. Kasi from airport, ang dami naming dala. So, buti na tutulungan kami ni Sir Timmy magtulak. Na-sort out din namin yung papuntang car rental. So, in short, naikarga namin yung aming 11 na check-in na gamit. Plus mga hand carry dun sa Kia Carnival na nirentahan namin. So, pagdating namin dito sa bahay, kagulat-gulatan namin, wala palang internet. So, alam mo, pagod-pagod na kami, hindi kami makapag-update sa amin sa bahay. Wala rin kaming Australian number. So, nag-decide kami pumunta ng mall. Ayun, pumunta kami sa mall, kumuha kami SIM card. Tapos, ayun, nagka-data na kami. Tapos, mahina pala signal sa loob ng bahay. So, in short, wala kaming connection. Yun yung nangyari sa day 1. Medyo nakakapagod. Day 2, ano ba nang ginawa din day 2, be? Dito na open tayo ng bank. Day 2, punta ulit kami ng mall, nag-open kami ng bank account, tapos kumain. Tapos bumili ng mga essentials na yung panligo ng bahay. Ay, oo, tapos pupunta kaming Kmart para bumili ng mga gamit dito sa bahay, lalo na sa mga bata. Siyempre, yung iba iniwan na namin. Yung iba, on the way pa lang. Day 3, pumunta kami sa school ni Caleb. Siya, orientation si Mami, nag-orientation si Caleb. Tapos, nag-grocery. Sumuwilit sa bahay. Hindi, tapos tayo sa services. Ay, oo. Sa driver's license. Oo pala, nag-asikaso pala kami si Donna kasi... Yun ba yun? Oo, tama. Si Donna kasi nag-asikaso nun. After pala namin pumunta sa school, punta kami dun sa nagpa-transfer kami ng license from yung New Zealand license namin, ginawa namin Australian license. Driver's license. Driver's license. Tapos, inasikaso na rin ni Donna yung aming Medicare. So, medyo may mga process yun. Hindi ko rin alam. Si Donna kasi lahat gumagawa nun. Wala akong alam. Hindi ko nga alam kung paano ako nakapunta ng New Zealand, paano ako nakapunta ng Australia. Basta alam ko, kasama ako. Si Donna lahat nagpa-process niyan. Kaya pag tinanong niyo ako, paano ako naging citizen? Hindi ko rin alam. Paano ako naging resident? Hindi ko rin alam. Paano ako nag-apply? Hindi ko rin alam. Nagpa-interview lang ako. Di ba? So in short, si Donna yung secretary ko. Wala talaga akong alam. Kahit nga phone number ko, hindi ko alam siya may alam. Wala talaga akong alam. Ang alam ko lang ay magbuhat ng bata pag pagod na yung asawa mo yung aking secretary. So tapos kahapon, yun, milestone namin kahapon. Day 4 namin. Bumili kami sakyan, yun. Bumili kami second hand na naman. Yan, kukunin ko siya ngayon. Pipick upin ako nung may-ari nung yard. Tapos, itadrive ko na pauwi yung sakyan namin. Papakita namin sa inyo mamaya. Tapos yun nga, medyo nalungkot kami. Parang, ang tagal na namin nag-abroad, tagal na namin. Hindi pa rin talaga namin na-experience yung may hawak ng malaking susi. Sabi daw na gusto daw niya next time, may hawak na kami malaking susi. Na parang buy a car. Ano yan? Oh, yung sa mga brand new car. Di ba mag Yung brand new car. Kaya nasa Toyota ka, tapos may malaking susi. Pangarap ko yun. Pero so far naman, kahit hindi namin na-experience yun, hindi rin naman namin na-experience na nagbabahid ng kotse kasi lahat kinakash namin. Except kay Barney kasi Pero within budget. Oo, so ano lang Hindi kami kumukuha ng sobrang... So yun nga, parang hindi namin na siya na-experience, pero hindi rin namin na-experience na magbabayad ka monthly or weekly or Kasi ang fortnightly. kailangan lang talaga namin is yung kasya kaming lahat na madadrive namin kasi next week wala na kami sasakyan dahil sa Soli na yung sasakyan namin. Pero kukunin mo si O si sunduin Goldie. ako para kunin si Goldie. So na-view na namin siya kahapon. So ang bilis no, view lang namin tapos binili na namin agad. Kasi kailangan na namin. Sabi namin nandito na din tayo, bakit pa tayo di ba? Pabalik pa tayo. So sabihin na rin natin yung first impression. Ano yung first impression mo kasi baka makalimutan na natin to after few days. Sige. First impression ko, ay, maganda to sa vlog natin yung sa Kasi yung upo lang tayo. Kasi maganda yung first impression kasi very fresh pa eh. Sa Sa akin una, yung first impression ko pagbaba pa lang, sir, maliban sa napagod kami, pero parang iba yung feels, medyo similar pa rin, pero mas brown version siya ng New Zealand. Ano ba gusto mo, Australia or sa Adelaide lang mismo? Adelaide, hindi natin alam yung Australia eh. Sige. So pagbaba namin sa airport, syempre,
feel ko na ano naman, yung parang people, kasi sabi nila medyo ano daw yung ano, Australian, parang ano, medyo mas strong personality compare sa mga Kiwis. Na-find namin na ano, medyo ano, accommodating sila. Mabait sila. Saka, ano, para sa akin yung namamansin sila. Ganun din. Oo. Nice sila, sobra. Generally nice. Tapos, yun nga, paglabas namin ng airport, sa airport kasi nagulat kami, syempre, akala ko Adelaide, Auckland Airport. So, yung bilihan ng SIM card, nagka-problema kami. So, parang iniisip ko na parang, sabi nila, yung Adelaide, parang hindi siya, kung i-compare mo sa Auckland Airport, Siyempre, Auckland main city talaga oh, yung yun, sabi. parang ganon. So, So, ewan ko lang sa siyempre, Melbourne, mas maliit Sydney. na version siya. Oo, yun. Diba? Oo. Kasi yun din sabi sa akin ng receptionist eh. Sabi ko sa kanya, sa Auckland kasi may bilihan ng SIM card. Sabi niya, yeah, here, it's kind of small airport and you know. Parang ganon. Tapos, yun. So, medyo mas small siya. Saka, ano, parang super okay naman. Yung mga daan, ano sa'yo? Ay, yung mga ito, dito nakuha na namin yung car rental. So, napansin namin, yung mga daan dito, talagang dire-diretso siya. Kumbaga, perpendicular. So, isang mahaba, kumbaga, hindi yung pasikot-sikot. Kasi sa New Zealand, pagpunta ka sa suburb namin, dito hindi isang diretso, isang Saka wala habang masyado metro. yung dito sa lugar lang namin, hindi pa naman natin naikot yung buong Adelaide. So, Oo. ano lang yung disclaimer. Dito lang. Parang ano, hindi wala masyadong stoplight. Sa amin kasi sa lugar namin sa North Shore, maraming stoplight kaya madaling mag-drive. Eh, ngayon yun yung problema ko tuloy kasi medyo mas mahihirapan ako. Tapos, Sabi mo nga, yung brown nga, yung parang... medyo mas brown. Kasi parang pagdating namin, Siguro kasi may desert pang oo, Australia, parang no? iba, kasi pagpunta mo New Zealand, usually, walang alikabok. Sobrang green. As Wala, in, parang, kumbaga, hindi siya yung parang, alam mo, hindi ka parang alikabok. Kasi makikita mo yung sakyan eh. parang yung sa medyo sa Dubai, di ba? Yung Dubai Oo. medyo ma-brown din, di ba? Ma-brown. So, parang ganun. Pagbaba namin, parang yung building medyo ma-brown, yung mall medyo ma-brown, yung outside, facade, di ba? Ganon. Kahit Pero- dito yung mga kortina, medyo may konting, tawag dyan? Ang tawag doon? Age. Dust. Hindi agad. Pero tingin ko, kasi yung sa bahay, iba yung, ewan ko, Pero hindi pa rin yung, sa bahay? sa bahay, di ba? Hindi ko, hindi. Oo, doon sa Pilipinas, sa New Zealand, parang never namin pinagpag yung kortina kasi hindi naman kayo masyadong nagkakaroon ng mga dust. Yun, sa bilihin. Sa bilihin hindi ka pa ma-compare. Kasi, ang mahirap kasi i-compare, kasi sa pack and save kasi ako nag-grocery. So, yun yung pinakamura. So, medyo may mga high-end sa Woolworths, or kaya sa New World, or kaya sa ano pa. Pero kasi, yun yung parang batayan ko ng mura. So, hindi ko pa nahahanap kung ano ba yung mura na tatapat doon, or kaya mas bababa pa. Kaya, tsaka hindi ko masyado kinukonsider kasi matatagal ako mag-grocery, kailangan ko ng oras ngayon eh. Kasi mabilisan lang yung pinagagawa namin ngayon. Yun. Pero ang napansin namin, mahal talaga yung registration ng sakyan. Kasi isipin mo yung nabili namin sakyan, 1,000 yung registration per annum. Year. Tapos, mahal din yung yung license. Isipin mo, sa New Zealand, yung pag naglagay ka ng license, 10 years na yon, parang 100 plus, magkano ba yung binayad natin doon? Parang ganun. Oo, dito hindi. Parang $180 for 3 years. 3 years. 500 plus pag 10 years. Dalawa kami. Di ba parang ang dami. Ayun. Pero isa pa nakita ko, murang gasolina. Ayun, at least. Pero hindi ko pa nako-compare yung talagang price. Pero feeling ko kasi 1 point something eh. Kahit sabihin mo merong difference yung Australian dollar, mas mura. Saka yung kain sa labas, parang di pa namin masyado makompare kasi parang mahal din. Di ba? Mahal Medyo mahal. Di parang similar din siya. So, syempre, ang advice naman talaga is magluto sa bahay. Pero kasi yung mga past few days, hindi namin talaga kaya magluto sa bahay dahil marami kayong pinagagawa sa labas. Ayun, hungry na naman. Hungry na agad. Ayun lang, so mamaya na ulit tayo naka 8 Oo. minutes Buti na. naka-internet kami. May internet na. Yay. Ayun! Yun, speaking of which, Wala pa lang. sa Auckland, dito pala, walang fiber. Pero hindi ko alam, yung pagkakaintindi ko, walang fiber. So, maglalagay pa lang silang fiber sometime this year. So, yung internet daw dito, sabi nung kapitbahay namin, talagang mabagal. Tsaka sabi nung kaibigan ko, nakalimutan daw niya Pero sabihan sa hindi akin. naman sobrang bagay pa naman. Hindi naman sobrang bagal kasi isipin mo, yung download speed ko kasi sa Auckland, 800. Ang download speed ko dito, 50. Nangiyak-ngiyak na yung 50, parang dapat of hours yun. Sa Auckland, 600 to 800 yung download speed ko eh. Wala kang problema dun sa internet. Ayun lang, so mamaya na ulit yung update ang haba na to. Ito yung bahay namin, pakita natin ng konti. Yeah. Nirentahan namin siya fully furnished for 4 months, tapos sa kanila kami hahanap ng bahay. Ang tawag dito? Pag natapos na namin yung 4 months, kasi mas maganda pag i-view namin. Ito wala kaming syura, kaya kailangan namin bumili ng syura. Tapos ito, so ito may library area, dyan nakalagay maleta, ilalagay pa namin sa loob ng cabinet namin. Medyo may mga kalat-kalat pa dyan. Tapos ito yung kitchen. May mga gamit, may mga pagkain din naman. I mean, condiments and all. Pwede naman daw namin gamitin. So may dishwasher din. Tapos ito yung laundry area. May dryer din, which is good. Saka may vacuum.
Tapos may kwarto dito, pero hindi namin ito ginagamit kasi isang kwarto lang naman ginagamit namin. So yan, may tambak lang din kami maleta dyan sa baba. Tapos may table dyan, study table. Tapos dito kami nagkakwarto dyan. Yan. Ayos ko lang yung konti yung gamit. Tapos, toilet and then bathroom. So, yun yung mga binili namin, yung mga paligon dilan. So, may kwarto din dito, pero ito rin, hindi rin namin ginagalaw. Tapos, may mga gamit pa kami sa maleta na hindi namin gagamitin para madali lang mag-pack next time pag umalis kami. Kasi nga, temporary lang naman kami dito, 4 months lang. So, ayaw namin ilabas lahat ng gamit namin, di ba? Tapos, darating din dito soon yung mga pinadala namin sa sea freight. So, palis na kami ngayon. Nakuha na ni Jay yung car. Ayan na siya. Yan si Goldie. So, dito muna tayo. Maiksi na rin pala yung pants ni kay Jacob, oh. Ang haba na kailangan na sila bilan ng... Actually, pants. Marami naman silang damit. So, ang gagawin namin, bibili kami ng extra na uniform ni Caleb. Kasi dalawa lang. Pasok na kayo. Tapos, bibili kami ng sa Filipino store. Jacob, sakay ka na! So, bumili kami ng mga additional pa na damit ni Caleb. Ah, syempre. Bumili kami ng extra uniform mo para hindi tayo laban ng laban. I mean, para sakto yung ano. Kasi ang hirap pag dalawa, parang salitan lang eh. So, ngayon, pupunta kami sa Filipino store para bumili lang kami ng mga pagkain. Kasi gusto ko kumain ng tender juice. Nakita ko yung Pure Foods ata sila eh. So, let's go. Hindi ko alam kung nasaan kami, pero parang meron ditong reserve. Oakland. Oakland ba yun? Oakwood. Hindi ko alam, parang Oak something. Ano yun? Hindi ko alam kung saan yung lugar, be. Litong-lito na kami. Jacob, balik ka na dito. So, yan, yung car seat namin, hindi na namin i-disassemble para hindi na kami mahirapan. Baba ka na, anak. Hindi naman masyadong malamig eh. So far. No. Jump! Uy, yung glokos naman. O, dyan lang ha. Dyan ka lang ha. Huwag kang gagalaw. Yun, so, nagpo-park. Nagpunta lang kami dito para magtintinandak ng mga bata. Nakabili na kami sa Filipino store. So, may toyo na kami. Meron kami tosino, may hotdog. Kaso walang Pure Foods. Mamaya daw darating yung stock. Hindi ako nakaabot. So, tara. Pasok tayo doon. Baba daw muna namin. Yun na pala yung pinakamalapit sa amin na Filipino store. And na-compare ni Jay, compared dun sa New Zealand, mas mura sa New Zealand daw. So, depende. Iba-iba talaga yung pros and cons dito sa Australia saka dun sa New Zealand, di ba? Dito kami sa parang park dito. Auckland yung lugar. Tapos, ang daming mga ducks. So, nandun si na Jay. Sa kabila, ayun. Sa sila, ayan. Hindi na ako sumama kasi sobrang daming duck. Medyo matatakotin kasi ako sa mga any forms of ibon. Mga dog pala. Mga chicken, mga bird duck. Yan, medyo ayoko kasi. Natatakot ako. So, sabi ko dito na lang ako, papaiwan na lang ako dito. Kasama ko naman si Dylan, di ba? Ayun, oh. Kami Spanish bread pa siya. Di ba, Dylan? Hi, Dylan. So, ngayon naman yung agenda naman namin is bibili kami ng car seat sa Baby Bunting doon. Sa may Melrose Park to eh. First time lang din namin makapunta dito. Oo, pag nag-change. So, dito kami sa parents room. Papadede lang ako kasi gutom na si Dylan. Pagod na rin. Ito yung tsura. Dito rin ako sa Baby Bunting. Buti kami parents room eh. Diba? Jacob, nasan ka? Jacob, andito ako. Is it fun? I want to try. Ito si Daddy. I cannot try. Mommy, I cannot try. Jacob is not getting me. Mommy, Jacob is not getting me. I'm only saying. Nakaihi ka? Mommy, Jacob, this is